Ang mga salita ay bumagsak na parang basag na plato sa gitna ng tahimik na silid. Ang boses ni Valeriana, may sapat na lakas para marinig. Ang tawa niya, matalim at malinaw, ay pumutol sa ingay sa mesa ng ikakasal. May umungol. May nagsabi, Diyos ko, ganyan talaga ang suot niya. Pagkatapos ay mas maraming tawanan, mahina at malupit. Hindi ako gumalaw. Nakaupo ako sa likuran, 3 mesa mula sa mga pinsan, at 2 mula sa mga caterer. Naibuhos na ang alak bago pa ako nakaupo. Walang nag-alok ng toast sa aking direksyon. Walang nagbigay ng espasyo. Pinagrus ko ang aking mga kamay sa aking kandungan at tiningnan ang centerpiece. Peking puting hydrangeas iyon na nakakabit sa wire. Binilang ko ang mga petals. Nang tumigil ang musika para sa pagpasok ng pamilya ng ikakasal, tumayo ako gaya ng inaasahan. Kumapit si Valeriana sa braso ni Miguel. Ang tatay niya, si Mang Arturo, ay naglakad ng 2 hakbang sa likuran, inaayos ang kurbata niya na parang siya ay kabilang sa ibang silid. Tapos may nagsabi, ipakilala ang panig mo. At si Valeriana, umingiti na parang hostess sa isang kumpanya, ay nagsimulang ituro ang isang hanay ng mga kamag-anak na nakasuot ng pang-designer. Mga pangalan, lungsod, titulo sa negosyo. Pagkaraan ng 1-0 minuto, lumapit si Mang Arturo sa aking mesa sa gitna ng katahimikan ng cocktail hour. Gumalaw siya na parang hindi siya inaasahang hihinto, ngunit huminto siya. Dumapo ang mga mata niya sa akin at hindi gumalaw. Namutla ang mukha niya. Hindi maputlang puti. Inabot niya ang braso ng asawa niya at lumapit. Siya ba iyon? Hindi niya naintindihan pero naintindihan ko. Tiningnan ko ang aking napkin, inilatag ito, at inilagay sa ibabaw ng aking tuhod. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Mabilis na tumalikod si Mang Arturo at umalis. Inubos ko ang tsampag sa harap ko. Mainit na iyon. Itinabi ko ang baso at inabot ang aking clutch. Sumabit ang zipper. Hindi ko ipinilit. Sa likuran ko, nagpalit ng mas malambot na tugtog ang ihi. Dumaan ang photographer at hindi huminto. Nang hiwain nila ang cake, naisaulo ko na ang kailangan kong tandaan. Ang unang beses na nakilala ko si Valeriana, tinawag niya akong Ginang Rivera at matagal niyang hinawakan ang kamay ko. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata, at ang mga tanong niya ay mayroon ng nakahandang sagot na gusto niyang marinig. Gusto ko ang mga pamilyang hindi nang hihimasok, sabi niya minsan, habang pinipisil ang braso ko. Parang ikaw ang tipo na gumagalang sa espasyo. Ginawa niya itong parang papuri. Hinayaan ko siyang maniwala na itinuring ko itong ganoon. Hindi ako kinontak ng wedding planner. Nalaman ko ang petsa sa text ni Miguel, maikli, magalang, walang detalye. Nang tanungin ko kung dapat ba akong mag-book ng hotel o manatili malapit, dumating ang sagot niya makalipas ang 6 na oras. Sabi ni Valeriana puno na ang hotel block. Subukan mo sa malapit. Kaya, ginawa ko. Sa venue, dumating ako ng maaga para mabasa ang seating chart bago pa dumami ang tao. Wala ang pangalan ko doon. Hindi sa ilalim ng pamilya, wala kahit saan. Tiningnan ng isang hostess ang aking place card at itinuro ako sa isang mesa malapit sa emergency exit, sa likod ng isang haligi, hindi nakikita. 3 beses dumaan ang photographer sa akin sa cocktail hour. Minsan habang nakatayo ako, minsan habang nakaupo ako, minsan habang nakikipag-usap ako sa isang tiyahin na natatandaan pa ang pangalan ko. Walang ni isang litrato. Nang ipakilala ng AC ang mga pamilya, nagliwanag si Valeriana. Inilista niya ang mga pangalan na parang mga tagumpay, mga arkitekto, mga tagapagpondo, mga miyembro ng isang legacy na hindi ko naintindihan. Nagpalakpakan ang panig niya ng sabay-sabay na parang isang palabas. Pagkatapos ay bumaling siya sa panig ni Miguel. At syempre, sabi ng AC, habang sumisikip ang mata sa card, malugod na pagbati kay Ginang Aludra, isang malapit na kaibigan ng pamilya. Walang pagwawasto mula kay Miguel. Diretso lang siyang nakatingin. Hawak ang kamay ni Valeriana. May bumulong sa malapit, siya ba ang dati niyang guro o ano? Umupo ako habang kumakain ng hapunan.
Kumain ako ng kalahating tinapay, uminom mula sa baso ng tubig na nakalagay na sa mesa pagdating ko. Sa isang punto, may pinsan na kumuha ng litrato ng lahat ng nasa mesa maliban sa akin. Nang dumating ang dessert, sapat na ang nakita ko. Naglakad ako papunta sa banyo, nilock ang isang cubicle at umupo. Hindi para umiyak, kundi para lang huminga. Hindi ito aksidente. Ito ay isang tanghalan at maingat akong inilagay sa labas nito. Nang bumalik ako sa upuan ko, nawala ang pangalan ko. Sa lugar nito, isang nakatiklop na sulat na nagsasabing, "Salamat sa pagpunta." Iniwan ko iyon doon at umalis ako bago ang banquet toss. Kinabukasan, nagkaroon sila ng post-wedding brunch sa rooftop ng hotel, mga glass wall, sobrang sikat ng araw. Ang bawat mesa ay may calligraphic name cards at mga sanga ng eucalyptus na parang ginawa nitong personal ang lahat. Nakita ko ang upuan ko sa pamamagitan ng pagtingin sa nag-iisang walang pangalan. Dumating muli ang champagne. Tumanggi ako. Masayang-masaya si Valeriana, perpekto pa rin ang lipstick, masyadong mataas ang takong para sa pagluluksa. Naglibot siya na parang ipinanganak siya sa ganitong buhay. Sa isang punto, isinabit niya ang braso niya kay Miguel at inakay siya patungo sa isang mesa ng mas matatandang bisita na hindi ko kilala. Tapos, bahagyang tumaas ang boses niya. "Ito si Aludra," sabi niya, habang itinuturo ako nang hindi ako tinitignan. Siya ang sitwasyon ni Miguel. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Tapos may tumawa, isang magalang na pagtawa na parang pinipilit nilang maging mabait. May isa pang sumipsip ng inumin niya para itago ang ngiti. Bumaling ako kay Miguel. Hindi niya ako tiningnan. Pinilas niya ang sulok ng napkin. Nagpatuloy ang brunch. Nagbigay ng mga toast. May tumugtog ng soft jazz sa isang upright piano. Wala akong kinain. Tumayo ako nang tumayo sila, nagpalakpakan ng inaasahan, ngumiti sa tamang oras. Ngunit ang bawat tunog ay nawala sa ilalim ng isang salita na umaalingaw pa rin sa aking dibdib, sitwasyon. Nang matapos ang pagtitipon, naghintay ako malapit sa elevator. Naabutan ako ni Miguel nang bumukas ang mga pinto. "Ano ang nangyari kagabi?" tanong niya. Pumasok ako. Pinindot ang buton para sa lobby. Nanatili siya sa pintuan, nag-aalangan. "May sinabi ba si Valeriana?" dagdag niya ng mas mahina. Nagtagpo ang mga mata namin. "Dinala mo ako dito," sabi ko. Iyon lang ang nangyari. Sumara ang mga pinto sa pagitan namin. Naglakad ako pabalik sa hotel. 5 bloke lang iyon, ngunit ang mga takong nasuot ko ay masakit sa buto. Hindi ko na pinansin. Pinanatili ako ng kirot na nasa kasalukuyan. Sa front desk, binigyan nila ako ng mensahe. Tungkol sa isang billing error. Tumango ako, kinuha ang sobre at bumalik sa aking silid nang hindi binubuksan. Umupo ako sa gilid ng kama, niluwagan ang strap sa aking bukong-bukong at bumuntong hininga. Walang luha, tanging espasyo. Pagkatapos ay nag-vibrate ang aking telepono. Nag-vibrate ang telepono ng isang beses sa nightstand. Hindi tawag, mensahe. Agarang pagtatangka ng pag-access sa Dorman Trust number 411. Pinagmulan, Salgado Group. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay sa ikatlong pagkakataon ng mas mabagal, na parang ang mga salita ay maaaring magbago sa isang bagay na walang pinsala. Hindi sila nagbago. Umupo ako sa gilid ng kama nang hindi gumagalaw. Mahina ang ugong ng silid, hangin, kuryente, ang malalayong tunog ng trapiko na tumataas at bumababa na parang hininga. Hayaan kong dumaan ito sa akin. Ilang taon na ang nakalipas, natutunan ko na ang panik ay nag-aaksaya ng oras. Binuksan ko ang browser sa aking telepono at hinanap ang tatay ni Valeriana. Mabilis ang mga resulta. Mga headline mula sa mga business sites na hindi ko binisita sa loob ng maraming taon. Isang litrato ni Arturo Salgado na nakikipagkamay sa isang nakangiting executive. Salgado Group nakakuha ng strategic consulting contract sa Vizcaya Port. Vizcaya Port, isinara ko ang artikulo at sumandal sa headboard. Lumitaw ang numero ng trust sa aking isip nang mailinaw na matagal ko nang hindi naramdaman.
Numero 411, itinatag pagkatapos ng isang masakit na pag-alis. Nakapark, tahimik, idinisenyo upang matulog maliban kung may sumubok na gisingin ito. Nagmamay-ari ako ng 30% ng Vizcaya Port hindi direkta, hindi nakikita, sa pamamagitan ng isang blind deeds na may mga layer na nagpapawalang saysay sa pagiging mausisa. Pinili ko itong ganoon dahil ang pagiging nakikita ay umaakit ng maling uri ng atensyon, at dahil ipinangako ko sa sarili ko ang isang buhay na hindi nangangailangan ng paliwanag hanggang ngayon. Naalala ko ang mukha ni Arturo sa kasal. Ang paraan ng paghawak niya sa braso ng asawa niya, ang bulong. Hindi siya makahinto. Ang pagkilala na hindi nanggaling sa alaala, kundi sa takot. Hindi sila napadpad sa ganito. Sila ay naghahanap. Binuksan ko ang aking mga mensahe at nag-type ng isang linya sa aking tagapayo. I-freeze ang lahat ng exploratory access. Kunin ang mga log, huwag tumugon. Isang paghinto. Pagkatapos ay 3 tuldok. Naintindihan. Magpapadala kami ng mga detalye bukas ng umaga. Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Nahuli ako ng salamin sa kabila ng silid habang gumagalaw. Eksakto ang hitsura ko sa buong weekend, kumpleto, nakakalimutan, katanggap-tanggap. Ayos lang iyon. Iyon ang laging punto. Maingat kong inimpake ang aking bag, itinupi ang mga kailangang tupiin, iniwan ang damit. Wala nang dahilan para suotin iyon muli. Nang patayin ko ang ilaw, nakalagay na sa lugar ang desisyon. Hindi ito naramdamang dramatiko. Naramdaman itong matagal nang dapat gawin. Kinabukasan, tatanggapin ko ang imbitasyon sa almusal na kakapadala lang ni Arturo. Pinili niya ang isang tahimik na club sa Antipolo, isa sa mga lugar na walang nakikitang signage, kung saan ang lahat ay brushed brass at malambot na balat, at ang mga lalaki ay nag-uusap sa mga porsyento. Dumating ako ng 2 minuto ng maaga. Nakaupo na siya, umiinom ng isang tasa ng isang bagay na maitim at mahal. Tumayo siya nang makita niya ako, iniabot ang kamay na parang matagal na kaming magkakilala. Saglit ko itong kinuha. Aludra, sabi niya. Salamat sa paglalaan ng oras. Hindi ako sigurado na tatanggapin mo. Nagulat ka ba? Sagot ko, habang umuupo. Tumawa siya ng medyo madali. Akala ko ay malinaw na natin ang posibleng hindi pagkakaunawaan. Wala akong sinabi. Hayaan kong punuin ng katahimikan ang espasyo sa pagitan namin. Iginawi ni Arturo ang server. Walang menu, isang senyas lang ng kamay. Pagkatapos ay lumapit siya, siko sa mesa, sinusubukang maging mainit. I imagine this weekend wasn't exactly smooth, sabi niya, pinipili ang bawat salita na parang baka masaktan. Masalimuot ang pamilya, ngunit sa tingin ko may espasyo para sa pagbabago. Inabot niya ang kanyang briefcase at kumuha ng folder, hindi papel, nakalamina, masyadong sadyang ginawa. Inilipat niya ito sa ibabaw ng mesa nang walang salita. Sa loob, isang nakaprint na pahina ng artikulo sa pahayagan. May petsa na 6 na taon na ang nakakaraan. Isang litrato ko sa entablado sa isang Vizcaya Port Conference. Kalagitnaan ng pangungusap, kalagitnaan ng pag-iisip. Ang caption ay nagsasaad na ako ay isang consultant. Walang binanggit na pagmamay-ari. Walang detalye na maaaring direktang magkonekta sa akin sa trust. Kung ikaw ang iniisip kong ikaw, Aludra, dahan-dahang sabi ni Arturo. Gusto naming ihanay ang mga interes ng malinis, tahimik. Kinuha ko ang artikulo, tiningnan ito, pagkatapos ay tiningnan siya. Dapat ba akong matakot dito? Kumurap siya. Hindi, syempre hindi. Akala ko lang sa direksyon ng mga bagay. Arturo, sabi ko, hindi mo alam ang direksyon ng mga bagay. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara muli. Tumayo ako, itinupi ang artikulo, at maayos itong inilagay sa mesa sa pagitan namin. Hindi ako tumutugon ng maayos sa mga babala o pabor na nagtatago bilang mga iyon. Hindi ko na siya hinintay na sumunod. Dinala ng valet ang aking sasakyan ng walang salita. Umupo ako sa likod ng manibela ng 1 buong minuto bago umalis, hinayaan ang huling 10 taon ng pagpipigil na dumami sa aking gulugod.
Pagdating ko sa bahay, alam ko na kung aling abogado ang tatawagan ko muna. Tahimik ang opisina ng aking abogado, may carpet at ginawa para sa diskresyon. Si Evelyn ang humawak sa aking ari-arian sa loob ng maraming taon at hindi niya tinanong kung kumusta ang aking weekend. Itinuro lang niya ang silya sa tapat ng kanya at isinara ang pinto sa likuran namin. Inilagay ko ang laminated na artikulo sa kanyang mesa nang walang salita. Scan niya ito, pagkatapos ay tiningnan ako ng may parehong kalmado na lagi niyang ginagamit kapag sinusuri ang isang testamento. Kakailanganin ko ng access sa backend ng Vizcaya Ports Class C Holdings, sabi ko. Gagawin namin ang isang buong audit sa anumang pagtatangka ng acquisition sa huling 60 araw, lalo na sa pamamagitan ng mga intermediary. Hindi niya tinanong kung bakit. Tumango lang siya at binuksan ang kanyang laptop. Pagkalipas ng 30 minuto, mayroon kaming mga pangalan. 4 na holding companies. 2 sa kanila ay may mga bakas na nagtuturo pabalik sa portfolio ng Salgado Group. Sloppy, ngunit hindi tanga. Binibili nila ang impluwensya sa mga piraso, umaasa na manatili sa ilalim ng reporting threshold hanggang sa ang huling pagbabago ay magtulak ng kontrol sa kanilang paraan. I-flag ni Evelyn ang mga paggalaw at inihain ang freeze. Nakakandado ang mga pending na transaksyon, sabi niya. Ngayon, ano? Iniabot ko sa kanya ang isang Manila envelope. Lahat ng dokumento na pinapirmahan sa akin ni Miguel at Valeriana ngayong weekend. Isinabit niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Sa kalagitnaan ng ikalawang porma, huminto siya. Hindi ito ang iyong pirma. Alam ko na. At itong power of attorney, pek ang notary stamp. Pareho. Tumango siya. Fraud. Kung inihain nila ang alinman sa mga ito sa bangko, ito ay felony. Bumuntong hininga ako ng mahaba na hindi ko napansin na hawak ko. Hindi lang nagpakasal si Valeriana sa pamilya. Dumating siya na handang magmana nito. Nagsagawa si Evelyn ng 3 tawag sa loob ng 0 minuto, compliance, criminal review, at isang tahimik na contact sa desk. Pagkatapos ay iniharap niya ang screen sa akin. Maaari itong maging publiko, sabi niya. Naiintindihan mo iyon? Hindi ako naghahanap ng mga headline, sabi ko. Gusto ko lang ibalik ang kontrol. Hindi mo kailanman nawala iyon, sabi niya. Hinayaan mo lang silang isipin na nawala mo. Tumayo ako, kinuha ang aking Amerikana, at pinisil ang kamay niya ng 1 beses bago umalis. Sa labas, lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay tinutulak sa sidewalk sa mahigpit, pabago-bagong spirals. Naglakad ako sa gitna nila. Pagbalik sa bahay, inilagay ko ang peking prenup sa aking kitchen table at nagsimulang magsulat ng mga pangalan sa isang legal pad. Ang una ay kay Miguel. Pinili ko ang isang maliit na conference suite sa isang neutral na gusali ng opisina sa Bonifacio Global City. Walang logo, walang receptionist, walang kinakailangang presensya. Isang silid lang, isang mesa, at 4 na silya. Dumating si Valeriana ng maaga, on time, nakadamit na parang dumalo sa isang product pitch, takong, tablet, pinakintab ng ngiti. Sumunod si Miguel, ilang minuto pagkatapos, nakayuko ang mga balikat, maluwag ang kurbata. Mukha siyang hindi natulog. Umupo sila sa tapat ko. Tumango ako ng 1 beses sa babae sa tabi ko, ang aking compliance counsel, hindi si Evelyn, isang mas matalas para sa yugtong ito. Hindi ako nagsimula sa mga formalidad. Inabot ko ang aking bag at inilapag ang 2 folder sa mesa. Ang una, dokumentasyon ng aking original na stake sa Vizcaya Port, may timestamp, notarized, at verified sa pamamagitan ng Opisina ng Kalihim ng Estado. Ang pangalawa, isang forensic report na nagdedetalye sa peking prenup at power of attorney na isinumite ni Valeriana sa weekend ng kasal. Tiningnan ni Valeriana ang mga ito nang hindi hinahawakan. Lumapit si Miguel, ang mga mata ay kumikislap sa pagitan ng mga header. Pinakasalan mo ang isang babae, sabi ko, na sumubok na nakawin sa iyong ina bago pa ang unang sayaw. Tumawa si Valeriana. Masyadong malakas. Ito ay katawa-tawa. Hindi, sabi ko, ito ay dokumentado. Inabot niya ang folder.
Inilagay ng aking counsel ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang usapang ito ay nire-record, sabi ko. Nagulat si Miguel. Napatigil si Valeriana. Hindi mo pwede, nagsimula siya. Kaya ko, sabi ko. Ito ay isang single-party consent state. Bumukas ang kanyang bibig pagkatapos ay sumara. Tiningnan niya si Miguel. Hindi siya bumalik ng tingin. Bumaling ako sa kanya. Alam mo ba? Umiling siya ng isang beses. Pinirmahan ko lang ang ibinigay niya sa akin. Iyon ang kinababahala ko. Itinulak ni Valeriana ang kanyang silya. Hindi mo pwedeng sabotahihin ang aking kasal dahil ikaw ay bitter at matanda. Tiningnan ko siya ng pantay. Hindi ko sinabotahe ang kasal mo. Idinokumento ko ito. Tumayo siya. Magkikita tayo sa korte. Makikita ko muna ang iyong abogado, sagot ko. Galit siyang lumabas. Nanatili si Miguel na nakaupo, nakatitig sa mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga daliri na parang gusto niya itong kolektahin, na parang kailangan niya ng patunay na hindi ito isang panaginip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi niya ng mahina. Hindi ako pumunta dito para bigyan ka ng direksyon, sabi ko. Kundi katotohanan lamang. Dahan-dahan siyang tumango, hindi pa rin tinitingnan ang aking mga mata. Tumayo ako at iniwan siya doon. Kinabukasan, 3 kontrata ang natapos. Lumipas ang 3 araw. Tahimik, matatalim na araw. Walang ni isang salita mula kay Miguel o Valeriana, ngunit nagkaroon ng paggalaw sa ibang lugar. Formal na inalis ang Salgado Group sa lahat ng kontrata ng Vizcaya Port. Tiniyak ng aking counsel na walang apela na pinakinggan. Malinao ang paglabag. Dokumentado ang pandaraya, mabilis ang pag-alis. Inalis si Arturo sa board sa pamamagitan ng isang nagkakaisang boto. Hindi niya ito nilabanan. Wala nang magagamit na impluwensya. Ang kasal ay tahimik ding natunaw tulad ng pagsisimula nito. Walang mga pahayag, walang mga partido na kinansela, isang tahimik na pagwawasto lamang, tulad ng isang typo na binura mula sa isang press release na walang nagbasa. Hindi ako nagdiwang. Hindi ko ito minarkahan. Sa gabing iyon, malapit sa hating gabi, nagliwanag ang aking telepono na may mensahe mula kay Miguel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tinitigan ko ang screen ng ilang sandali, pagkatapos ay nag-type ako ng dahan-dahan, sadyang. Abala ka sa pagbabago ng aking papel sa iyong kasal. Walang typing bubble na lumabas. Walang sagot na dumating. Pagkalipas ng 2 minuto, in-archive ko ang usapan at dinelete ang thread. Gumawa ako ng tsaa at umupo sa kusina habang nag-click off ang takure. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Pinanood ko ang refleksyon ng ilaw ng kalye na gumalaw sa tiled floor, kumikislap ng bahagya sa hangin. Nagkaroon ng panahon na gagawin ko ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan. Kinagat ang aking dila, inabsorb ang kaunting paghamak, binigyan sila ng espasyo upang lumaki at makahanap ng kanilang daan pabalik. Ngunit ang kapayapaang binuo sa katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay utang. At ang pamilyang ito ay nangungulekta. Binuksan ko ang aking laptop, nag-sign in sa foundation portal, at muling isinulat ang aking beneficiary clauses. Simple na ang mga pangalan ngayon, mga inisyal lang, edad, layunin. Walang sentimental, malinis lang na pamumuhunan sa tao. Naalala ko ang boses ni Valeriana, mayabang at pabaya, na tinawag akong baboy. Naalala ko ang paraan ni Miguel na tumitingin sa baba tuwing may nagtatanong kung sino ako. Nais nila ang aking kapangyarihan, hindi ang aking presensya. At ngayon, wala silang anuman. Lumamig ang tsaa sa tabi ko. Hindi ko napansin hanggang sa dumampi ang sikat ng araw sa gilid ng tasa. Tumayo ako, ibinuhos ito at binuksan ang mga bintana. Ang bagong apartment ay mas maliit, mas maliwanag. Ikatlong palapag, walang elevator, ngunit ang mga bintana ay nakaharap sa pampublikong aklatan at sa parke sa kabila nito. Naririnig ko ang mga bata tuwing umaga, mga hakbang, sigawan, ang paminsan-minsang violin case na humahampas sa binti. Hindi ako naistorbo. Pinapaalala nito sa akin na patuloy na lumalaki ang mundo kahit na kami ay nagtatago.
Ang mga kahon ay na-unpack sa loob ng isang araw. Dinala ko lang ang mahalaga, mga notebook, isang takure, 2 framed na litrato, at isang maliit na file cabinet na nakakandado ng susi na walang ibang nagmamay-ari. Ang iba ay iniwan ko. Ilang linggo pagkatapos ng paglipat, nakipagpulong ako sa direktor ng isang lokal na inisyatibo ng kababaihan sa teknolohiya. Mukha siyang nagulat nang mag-alok ako na mag-sponsor ng isang bagong programa, direktang kagamitan, mentorship, maliliit na grant para sa mga solong ina na bumabalik sa pag-aaral. Walang red tape. Isulat lang ang tseke at umalis. Hindi pa ako nakakita ng sinumang nagpondo ng anonymous sa antas na ito, sabi niya. Umiti ako. Gusto kong malaman na gumagana ito nang hindi kailangan ang pangalan ko sa thank you email. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi ko na narinig muli si Valeriana. Hindi sa pamamagitan ng mga abogado, hindi sa pamamagitan ng tsismis. Ang katahimikan ay nababagay sa akin. Siya ay ingay mula pa sa simula, malakas, walang laman, pinaghandaan. Malapit sa Disyembre, dumating ang isang card sa koreo. Walang return address, walang sulat kamay, ang pangalan ko lang sa harap at isang nakaprint na mensahe sa loob na nagbabati ng maligayang Kapaskuhan. Walang pirma. Hindi ko ito binuksan. Inilagay ko ito sa drawer kasama ang iba pa, mga programa ng kasal, mga hindi nagamit na thank you notes, isang solong litrato ni Miguel noong 15 taong gulang na may trophy na halos hindi niya naaalala na napanalunan. Umiti siya noon. Walang kalituhan doon. Isang kapitbahay ang nagtanong minsan habang nagkakape sa courtyard kung bakit hindi ko kailanman inilabas sa media ang kwento. Iyon ang uri ng bagay na magiging viral, sabi niya. Gustong-gusto ng mga tao ang isang magandang takedown. Hinalo ko ang kape ko, pinapanood ang pag-ikot na mawala. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng palakpakan, sabi ko. Kumurap siya, pagkatapos ay tumango na parang halos na intindihan. Nang hapong iyon, binuksan ko ang mga bintana. Dinala ng hangin ang mga boses, bata, tumatawa, hindi nalalaman ang bigat na minsan ay dinadala ng mas matatandang kamay para sa kanila. Nakinig ako ng ilang sandali, hinayaan ang lahat na dumaan sa akin. Pagkatapos ay umupo ako sa aking mesa, binuksan ang ilaw, at nagsimulang gumawa ng mga pangalan para sa ikalawang siklo ng scholarship. Sa mga kababaihan, mga lola, at mga nanay na nakikinig sa kwentong ito, karapat-dapat kayong makita. Hindi dapat ay edit, hindi dapat tiisin, hindi dapat isulat sa background. Ano man ang inyong laki, edad, kahinhinan o katalinuhan, walang maling paraan upang sumakop ng espasyo sa mundong ito. Ang kagandahan ay hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay nabubuhay sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, kung paano mo sinasabi ang iyong katotohanan, kung paano ka bumabangon pagkatapos na itulak sa tabi. Magkakaroon ng mga tao na susubukan kang bawasan sa isang label, isang katawan, isang papel na akma sa kanilang kaginhawaan. Hayaan mo sila. Hindi ka naririto upang kumita ng pangunahing kagandahang asal. Naririto ka upang mamuhay ng lubusan. At nagsisimula iyon sa pagmamahal sa iyong sarili ng malakas, tahimik, tuloy-tuloy. Sa bawat pagkakataong pinili mo ang iyong sarili sa halip na katahimikan, sa halip na kahihiyan, sa halip na manatiling maliit upang gawing komportable ang iba, lumalakas ka. At alamin na ang lakas ay hindi kailangang magmukhang konfrontasyon. Minsan, ito ay paglalakad palayo ng walang salita. Minsan, ito ay pagbuo muli ng walang sinasabi kanino man. Minsan, ito ay simpleng pag-alam na karapat-dapat ka sa mas mahusay at paggawa nito. Ang mga taong hindi nakikita ang iyong halaga ay hindi kailanman nilayon na magkaroon ng espasyo sa iyong buhay. Pakawalan mo sila at, sa kanilang lugar, tanggapin ang mga pagkakaibigan, kapayapaan, at kagalakan na nakikita ka kung sino ka at nananatili. Pangalagaan ang iyong katawan, ngunit higit pa riyan, pangalagaan ang iyong espiritu. Panatilihin ang iyong sarili na mainit sa iyong balat, sa iyong kaluluwa,